Okay naman po, Sister Fel. Mabuti po ang Diyos. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po, kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po kayong Mabuti po, lahat? Sister B. Amen. Happy Purihin po birthday ang po Diyos. sa Ay, 21st salamat. day. Amen. Amen po. So, napakaganda po ng ating pagbasa ngayon. Ito po kung tatandaan nyo, ito po yung ikatlong wika doon sa pitong wika, yung hinabilin ang sa kanyang pinakamamahalang ina at ang ina sa kanyang pinakamamahal na alagad. So dito malalaman natin ang kabuuan nito. It is about the gift of relationship, the gift of family. Amen po. So ang regalong kaloob niya sa ating simbahang Katolika na nagkaroon ng isang ina na magtataguyod sa kanyang iiwang gampanin. So ina ng ating simbahan, ina nating lahat, at gayon din pinagkaloob ang kanyang saka mag-anak din, So makikita nyo, blood is thicker than water. Sino po ba si San Juan? Ito po ay pinsang buo ng ating Panginoon dahil anak po ito ng kapatid ng Inang Maria, ng kanyang ina. So it is about the gift of family and about the gift of relationship. Yun po yung nilalaman ng kabuuan ng pagkahabili ng ating Panginoon sa mahal na ina, sa kanyang minamahal na alagad na si San Juan. So, with this, malalaman po natin, nandun palagi ang calling natin to love, to care. Amen po. Kaya, nung natandaan nyo po, nung huling talk ko sa inyo, which is last week, ang ibinigay ko po sa inyo, ibahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, na kung saan mga minamahal na kapatid, ay ito po yung tungkol dun sa tayo ay ang sanga at ang Panginoon naman natin ay ang pinakapuno. So, dugtungan po natin dahil ito po ay talks about the discipleship. Sabi nga, napakahalaga po nito sa atin. Ibig sabihin, hindi lang po tayo dapat manatili bilang mga member lang, kung hindi dapat umabot tayo dun sa pagiging follower, servant, or disciple ng ating Panginoon. That's why my topic for today is about called to love. Tayong lahat ay tinawag at hinirang ng Panginoon upang magmahal. It is about John 15 verse 12 to 17. Kadugtong po yan noong nakarang linggo. Yun po ay John 15 verse 1 to 8 naman yan. So mga kapatid, called to love. It is one of the theological virtue. In the first place, ano po ba yung love? So bigyan natin ng description. Love is a theological virtue which concerns our present, meaning only at present o sa kasalukuyan lamang po that you can do good and can show your love, care, and appreciation with each other. Habang ikaw ay nabubuhay at present lang, doon mo magagawa ito. Love in the Bible is charity. Yung ginagawa nating pagmamalasakit, kaakibat dapat yan ay ang pag-ibig sa kapwa. And what a beautiful world and our life will be if we are loving. Sa napakagulong mundo po natin ngayon, love is the antidote. Yun po yung pinakasolusyon to ease the difficulties. Para lahat ng paghihirap ng mundo ay maibsan, kailangan tumbasan niya ng pag-ibig o pagmamahal. So, tamang-tama po sa mga may pinagdadaanan, mga dinadanas nila ngayon, kung sila po ay tinutuligsa, nakukondem, o kung ano pang dinadala, o yung mga marami pang awayan na nangyayari sa gitnang silangan, hindi pa natatapos, yung mga matumangga mga hidwaan noon pa man. So, merong isang kantang bagay dyan, yung sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Alam niyo mga kapatid, wish lang po nating lahat yan at napakaganda po So, kung sakasakali matupad po ito, napakaganda po ng mundo na ating gagalawan. So mula po dito mga kapatid, basahin ko po sa inyo yung kadugtong po ng John 15 nung last week. Ito po yung kadugtong ngayon. From John 15:12 to 17. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 12 hanggang 17. Ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ng kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko,
kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ituturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. So mula po dito ko po hahanguin sa binasang ito, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ating topic kung saan tayo tinawag upang magmahalan. So, the big idea here, mga kapatid, is that we are called. Tayo ay tinawag. Hindi lang para umattend ka, hindi lang para mag-attend ka walang absent. May umaga kayo, may panggabi pa kayo, meron pa tayong mga church 'di ba, activities o mga misa at pagsisimba. Pero hindi lang tayo dapat hanggang doon eh. Amen? Hindi lang para mag-attend. Ang katotohanan, tinawag tayong lahat, tinawag ka kapatid para magmahal. Amen po? Ang tanong, may nagawa na po ba kayong mga bagay na alam mong nagawa mo ito na may pag-ibig to the point na may isnakripisyo na kayo? Meron na po bang nakagawa nun? Na sa pagsumikap mo na i-extend ng love ay may na-sacrifice ka na? Meron na po ba? Sige po, kung walang Amen po. sasagot. Amen Amen po. po. Amen po. Salamat po. Abay, So, abay, po. Ako po. salamat. Amen po. Ang mga Salamat ina po. po gayon, sis, mga ina tayo, gayon po tayo. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, maliwanag po sa John 15 verse 12 to 17. Itinaas na ni Jesus, ang ating Panginoon, ang standard. Walang pag-ibig na ihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. This is not a friendly advice. This is a command from our King to His friends. Amen po. So, kung pagmamasdan po nating mabuti, kung babalikan natin, saan ba nangyari ito? Kailan niya sinabi ito? Same night pa rin ito. Parehas na oras at gabi pa rin to nung bago siya ipako sa krus. Yung gabi bago siya dakpin at mamatay sa krus. Doon po sa upper room, hours before the crucifixion. Kung natandaan nyo sa John 15 verse 1 to 8, may sinabi po una ang Panginoon. Ang sabi niya, stay connected with me or remain in me. Ngayon, dito sa sinasabi ko sa inyo ngayon na binasa ko sa John 15 verse 12 to 17, sabi niya, now love one another. So, tignan niyo po ang connection Yung sa 15 verse 1 to 8, stay connected to me or remain in me. Dito ngayon, sa ating pagtalakay, ang sabi niya, magmahalan kayo. Love one another. Kung pagsasamahin mo po ito o susumahin natin, the fruit of staying connected or abiding is loving. Yun ang magiging bunga mo kung ikaw ay nananatili na konektado sa ating Panginoong Jesus. Hindi pwedeng nakakonect ka sa vine tapos walang love na lumalabas. Amen? So mga kapatid, mula dito, bigyan ko po kayo ng 4 na pamamaraan na dapat lagi nating maipaalala sa ating sarili that we are truly being called to love. Number 1, love is a commandment, not a suggestion. Love is a commandment, not a suggestion. Ang sabi po sa verse 12, pati na rin po sa bahagi ng verse 17, ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So sa makatwid, hindi po sinabi ni Jesus, try niyong magmahal please. Hindi niya sinabing ganun, hindi siya nakikiusap, hindi siya nagsusumamo, lalong hindi rin po siya nagsasuggest. Kaya love is a commandment, not a suggestion. Utos po ito. Amen? Di ba nabanggit ko na sa inyo, I've realized that when something is important to God, He make it into a commandment. Bakit ginagawa niyang commandment ito?
so that tayo rin gawin nating importante ang mga bagay na importante sa Kanya. He makes it into a commandment so that pahalaga natin anuman ang mahalaga sa Kanya. Dahil mahalaga tayo sa Kanya at dahil mahalaga rin ang kapwa natin sa Kanya. Amen po. Binigay niya ang standard ng love. Ano ang standard ng love niya? Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun ang sabi niya. Therefore, yung binigay sa atin ng Panginoon ay agape love o agapaw. Mataas na uri ng pag-ibig ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Wala pong boundary. Walang limit. Amen? Hindi gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo o gaya ng kaya mo lang. Hindi niya sinabing magmahal kayo ha, please. Pag kaya nyo lang, hindi niya sinabi yun. Now the question is, kaya mo ba ito? Kaya po ba natin ito? Kaya mo bang mahalin yung nagkanulo o naghudas sa'yo, katulad ng ginawa kay Kristo? Diba? Pinagkanulo siya, itinatwa pa nga siya ng 3 beses. Tapos, yung inaalimura siya na habang nasa krus, siya nang nagpagaling, siya na yung nagpakain, siya na yung nagpalayas ng demonyo. Siya na yung gumawa ng mabuti, pero siya yung nakabayubay sa krus hanggang sa kamatayan. Kaya mo bang mahalin yung patuloy kang sinasaktan at inaabuso? Amen? Kaya mo bang mahalin yung taong binigay mo na ang lahat pero hindi pa sapat? Bandang huli, hindi pa tinatanawan ng utang na loob ang iyong ginagawa? Amen? Real talk lang po. Hindi natin kaya ito on our own. At hindi natin kayang pekein. Amen po. Kaya kailangan at mahalagang connected tayo kay Jesus. Kaya niya unang binilin, stay connected or remain in me. Kasi hindi po natin magagawang magmahal. Hindi ka magbubunga ng matamis. Laging mapaklat maasim ang magiging bunga mo. Sabi po niya sa John 15 verse 5, di ba? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung mananatili kayo sa akin at ako nananatili sa inyo, mamumunga kayo. Ngunit kung kayo ay malayo o wala sa akin, sabi niya, wala kayong magagawa. Bakit wala tayong magagawa? Why? Apart from the Lord, we can do nothing. It is because siya po ang source ng ganitong klaseng love. Amen po? So mga kapatid, if you will reflect right now habang nakikinig ka, should you want to apply this in your life, sino yung taong mahirap mahalin sa buhay mo ngayon na inuutos ni Lord na patawarin at mahalin mo ngayon? Perhaps meron na po kayong naiisip, katulad ko rin. Amen po? So, pangalawa po, true love is sacrificial. Ang sabi po sa verse 13, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. That's why true love is sacrificial. You see mga kapatid, Jesus did not just preach love. Hindi lang niya basta-basta pinangaral ang pag-ibig. He proved it. Pinatunayan niya ito. Dahil gabi nang sinabi niya ito, kinabukasan lang namatay na siya sa krus. This is a sacrificial love. That is the greatest evidence of a true love. Amen po. Kaya nga, while we are still sinners, Christ Jesus died for all of us. Habang tayo'y makasalanan, namatay si Jesus para sa ating lahat. Hindi nung nagpakabait ka, hindi nung nagpakabuti ka lang. Amen? Habang tayo'y makasalanan pa. Kaya nga, ito yung tinatawag na sacrificial love. Sasakripisyo ang lahat at inconvenient ang love na yun. Sacrificial love is equal to inconvenient love. Hindi ka komportable, napakahirap sa'yo, pero gagawin mo sa tawag ng pag-ibig. Amen? It costs you time, pride, comfort, money, reputation, at marami pa. Hindi lang I'll die for you level ito na pinag-usapan natin. Minsan,
I live for you pa. Ito po ang mas mahirap. Kaya niyo po ba yon? Na patuloy kayong mabuhay kasama ng taong sobrang nagpapahirap sa iyo na halos tinitiis mo na lang, ikinamamatay mo na, pero nandyan pa rin. Sinasabi mo pa rin, I live for you. Amen po. Like choosing patience. Pinipili mong magpasensya, pinipili mong maapektuhan, pinipili mo yung composure mo, hindi sumabog. Amen? Yung forgiving kahit mahirap at masakit. And staying kahit gusto mo nang umalis. May pagkakataon po ba na parang sa workplace nyo, gusto mo nang umalis? Dahil ang hirap pakisamahan ng inaalagaan nyo. Marami po sa inyo, mga OFW, nag-aalaga ng matanda o kahit nga tapos mga sutil, lalo na po yung mga may sakit. Tapos yung parang inaalimura ko o binubusabos, katumbas ng tinatanggap mong sahod. Parang hindi sapat, di po ba? Yung gustong-gusto mo nang umalis pero wala kang magawa. Amen? Kasi there is this sacrificial love. Sa huli kasi, lalo na po tayong Pilipino, we are known for the TLC o the total loving care, ano? Talaga namang love and care nandyan sa ating yan. Kapag may mga inaalagaan tayo, pag tayo may tinatrabaho, buong puso at kaluluwa nandoon, kaya may attachment tayo sa mga taong pinagkaloob sa atin. So, mga kapatid, sa ating life's application, kung isa sa buhay mo ito, at tatanungin ka ngayon, ano yung life, ano yung buhay na hinihingi ni Lord na kaya mong i-lay down para sa iba, na kaya mong isakripisyo para sa iba, na kaya mong ipagkaloob para sa iba. Minsan, baka yung hindi mo napapansin, na ibibigay mo na sacrifices, gaya ng sleep mo, baka yung sleep, lalo sa inyo na napakahalaga ng tulog at pahinga bilang mga OFW. Amen po? Sa atin po, magkaiba po tayo ng oras. So madalas sa inyo, tirik na tirik pa ang araw o kaya yung araw na araw pa dito sa Pinas, halos magmamadaling araw hating gabi. Isa na ako on my part, masasabi ko po, isa yan sa aking sinasacrifice, lalo na po sa mga talagang mini-minister ko, kaya ko pong ibigay yung oras ko na hindi natutulog. Marami po akong kina-counseling. Karamihan po sa inyo ay mga taga-Europe o mga OFW, mga taga-Israel na kina-counseling ko po. Amen po. At handa ko pong ibigay ito. Pero sa akin, hindi na po siya sacrifice kasi I am doing it willingly and lovingly. Masarap po sa pakiramdam na ang mga kapatid ay connected at talaga namang kayang ibuksan ang kanilang puso't saloobin at tayo naman ay nakakatulong sa kanila upang sila ay mapaginhawa mapagaan ang kanilang pakiramdam sa pamamagitan ng naghahanap sila ng kausap o magka-counsel sa kanila. So, minsan, yung pride natin, o yung pera, o yung right to be right, etc. May bang alam mong ikaw ang tama, pero sinusuko mo na lang, alang-alang sa kapayapaan at para wala ng away. Di ba? Nangyayari po yan. Sige na, para wala ng away, ikaw nang tama. Amen? You choose to surrender yung right mo to be right. Amen? Minsan, mas pipiliin mong ma-preserve yung relationship. Dahil minsan, titignan mo rin kung anong masasacrifice. Then number 3, mga kapatid, you're no longer a servant, but a friend. From verse 14 to 15, ang sabi po, kayo'y mga kaibigan ko, kung ginagawa ninyo ang inuutos ko, sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking Ama ay pinapaalam ko sa inyo. So, sino po yung mga servant na sinasabi o mga lingkod, Sabi niya, kayo'y mga kaibigan ko, kung ginagawa niyo inuutos ko sapagkat ang lahat ng narinig ko ay pinapaalam ko na sa inyo. Kaya dito ko po gustong umabot tayo sa servanthood o sa disciple ng ating Panginoon. Kasi alam po natin na ang kaiba po ito, yung servant, ito po yung tunay na servant, meron pong servant lang sa title, pero hindi sa buhay o sa kilos. Ibig sabihin po, meron pong servant, sumusunod, pero di alam ang reason. Dapat pag tinanggap mo ang pagiging servant and disciples at alam mo kung ano yung hinihinging kapalit nito sa iyo. Kaya nga magiging sacrificial lang love. Amen po? Ang maganda po dito, pag servant ka,
na talaga namang umabot ka na sa talagang kaisa mo na ang ating Panginoon, ikaw ay magiging friend na niya. Pag friend ka niya, sinasabihan ka na niya ng kanyang mga plano. Kinukwento ni Jesus yung kalooban at heart o puso ng Ama sa iyo. Kaya nga po, makita nyo sa pattern of prayer pa lang sa kanyang mga disipulo, nakita nyo kung paano niya inoffer o tinuro yung pattern of prayer, yung the Lord's Prayer. Our Father in Heaven. Ama namin, sumasalangit ka. Anong ibig sabihin nun? Inoffer niya sa atin ang kanyang ama eh. Diba? This is how you pray, sabi niya. Our Father in Heaven. Meaning tayo, anak ng Ama, anak ng Diyos. Amen? Inoffer niya sa atin the gift of family. Amen? Hindi na po tayo iba. Kinukwento niya ni Jesus yung kalooban at puso ng Ama sa atin. Pero may kondisyon. Ito po yung kung ginagawa ninyo ang inuutos ko. Yun ang sabi niya sa verse 15. Kayo'y mga kaibigan ko kung ginagawa ninyo ang inuutos ko. Obedience, my dear brothers and sisters, is the proof of friendship with Jesus. Hindi lang tayo fans niya, dapat tama lang na inahangaan natin ng Panginoon, minumodelo natin, pero dapat maging followers niya tayo, maging disciples niya tayo. Amen po? Maging friend niya tayo para tayo ay kanyang pagkatiwalaan din. So mga kapatid, hindi mo na kailangang mag-guess o manghula kung ano ang gusto ni Lord. Dahil sinabi na niya, ang tanong, kapatid, nakikinig ka ba doon sa sinasabi ng Panginoon? Aware ka ba sa lahat ng sinabi ng Panginoon? Amen? Nakikinig po ba tayo sa mga sinasabi? At kung i-apply po natin sa ating buhay, tinatrato mo ba si Jesus as Lord lang? Tinatrato mo ba ang Panginoon bilang Panginoon lang? Or as a friend na rin? Dapat hindi lang siya natin Lord, ano? Friend din natin. Because friends talk regularly or daily. Nandun na yung relationship. Amen? Constant ang inyong communication. Pag friend mo at pinagkakatiwalaan mo, wala ka nang itinatago. Amen? Bukas na bukas ka sa kanya at ganun din siya sa'yo. Kaya nga sinasabi niya, ang tungkol sa Ama. Amen po? So mga kapatid, dapat po umabot po tayo na ang trato natin kay Lord, kay Jesus, hindi lamang po Lord natin, kung hindi as a friend na rin natin. Because friends talk regularly and friends na nagmamalasakit. Amen po? So, mga kapatid, sa ating pang-apat, you were chosen and appointed for impact. Tayo po ay pinili upang magkaroon ng resulta sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Pinili po tayo. Antindi, no? Inappoint tayo na magkaroon ng resulta sa ating buhay at pagkatao. Ibig sabihin, hindi to on our own lang. Hindi lang nung sinasabi mo, ay, mahusay na akong mag-lead, ay, mahusay na akong humawak ng mga tao, ay, kaya ko nang magpahayag, o kung ano-ano pa. Sabi po sa verse 16 ng John 15, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at nagtatalaga sa inyo upang humayo at magbunga. Meaning, kapatid, hindi tayo aksidente. Habang nakikinig ka ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako aksidente. Hindi ka napadpad lang sa simbahan o sa community. Hindi ka napadpad lang dito sa Friends of the Bar. Chosen ka. Appointed ka. At ang purpose ng pagkapili mo upang ikaw ay humayo at magbunga at manatili sa iyo ang iyong bunga. So yung fruit na nananatili, ito po yung magiging disciple ka na. Fruit na nananatili, disciples and not decisions. Hindi mo lang dinesisyonan ito kung hindi nagkaroon ng impact sa buhay mo. Dati ang sungit mo, ngayon magiliw ka na. Dati ang damot mo, ngayon napaka-generous at mapagbigay ka.
Dati, napakaliit ng iyong pananalig. Ngayon, kahit anong mangyari, amen, hindi ka bumibitaw. At ikaw ang number one source ng pananalig. Ikaw yung tao na nagstay kay Lord because you love them well. You love Him. Amen? And yung mga tao nag-stay kay Lord dahil nakikita nila yung katulad mo na nagmamahal din sa kanila. Ang maganda po sa atin, yung sasabihin nila, ay naku, gusto ko dyan sa Friends of the Bar. Ay naku, gusto ko makasama si sister kasi nararamdaman ko si Lord sa kanya. Amen? Dapat umabot tayo dun sa Christ-likeness life natin. Sa community, ganito ang nangyayari. Nag-i-stay ang mga members because they feel love here. Nag-i-stay ang mga bawat isa kasi dito sila nakakaramdam ng wastong pagkalinga. Dito sila nakakaramdam ng kanilang refuge o kanlungan. Dito sila dapat nakakaramdam na itong mga kapatid na nandito ay pwedeng pagkatiwalaan. Dito sila nakakaramdam na ang mga kasama nila dito hindi sila pagkakanulo. Dito sila nakakaramdam na hindi sila minamaliit o minemenos. Dito sila dapat nakakaramdam na sila ay kapatid kay Kristo, kapamilya. Amen po? Dapat ganito ang nagyayari para mag-stay at dumami ang member dahil dito sila nakakaramdam na buhay si Kristo. Now, meron pong bonus na promise si Lord kung matutupad natin yung mga sasabi niya. Anong bonus na yon? Ang sabi niya, anuman ang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay bibigay niya sa inyo. Ang tindi, the word is anuman. Anuman ang hingin. Hindi sinabing humiling ka ng konting bagay. Hindi, anuman. Amen? Bakit ganon? Bakit? Kasi pag nagmamahal ka, just like Jesus, yung prayers mo kapatid, naka-align na sa will ng Ama. Amen? Nakasunod sa kung ano ang niloloob o kalooban ng Ama sa atin. Kaya magiging katangi-tangi ka na sa mata ng ating Panginoon. So, tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapatid, dito sa pang-apat na ng love na to, no, as a chosen. Yung sabing you were chosen and appointed for impact, mga kapatid, saan ka tinalaga ni Lord magbunga? Sa family mo ba? Sa work mo? Sa community? O sa simbahan? Kung tatanungin ka ngayon, saan mo masigit nararamdaman na may pakinabang sa iyo ang Panginoon, pati yung kapwa mo? At bilang summary dun sa verse 17, ang sabi ng Panginoon, ito nga ang inuutos ko sa inyo, magmahalan kayo. Inulit pa po ni Jesus kasi alam niya mahirap ito. He knows we will fail. Alam niyang tayo'y mabibigo. Bakit? Alam niya kasi sa pagiging tao, mainitin ang ulo natin. Maikli ang ating pasensya. Mayabang tayo. Alam niya kasi may personal preference lang tayo. May pinipili lang tayong kasamahin, mahalin at pagmalasakitan. Kaya kailangan niyang bigyan ng emphasis at dapat natin pahalagaan at bigyan ng importansya. Dahil ito po ang tanda ng tunay na disciple. Ano yon? Ang tunay na tanda na yon? Love. Yun lang po ang tunay na tanda ng pagiging tunay na disipulo. Ang sabi po sa John 13 verse 35, sa ganito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. By this, they will know that you are my disciple if you love one another. Amen po. So mga kapatid, sa buhay ko, marami pong pagkakataon na sa pakikipag-community, lalo na po kami bukas sa lahat ng community, alam namin pag ang community may pagmamahalan. Hindi po namin yan tinitignan sa bilang, pero tinitignan namin kung paano sila magmalasakitan sa isa't isa. Nakikita namin kung paano sila magpahalaga. Alam mo na kapag ang community hindi na love, namamahay sa kanila, simple-simple sa fellowship lang, sa oras ng kainan. Lalo na po kami, personal, nakikita namin yan. Sa oras ng kainan, yung nag-uunahan, amen, na para bang mauubusan. Minsan nga, nakakahiya, no? Guest speaker ka. Pero makikita mo, ang community na alam mong may pagmamalasakit,
at may tamang aral sa pag-ibig. Ikaw pa ang mahihiya. Alam mo kung bakit? Abay, makikita mo, nag-uunahan, nag-aaway-away pa. Tapos yung iba, hindi pa nakakakain ng iba, nagbabalot na, nagsasharon na. Amen? Sabi po, nakakakita na ganito. Kaya minsan, nagtotalk po kami about the meaning of fellowship. Fellowship is koinonia. Anong ibig sabihin ng koinonia? It is, meron po, kaya ginagawa natin ito, kasi meron pong mission. Ito po yung patatagin ng samahan. Doon po sa Baguio, noon po kami nagbibigay ng 2 years na formation doon sa St. Vincent Ferrer. Naku, naging problema po ng pare pagdating po sa ganyan. Kaya sabi niya, yung lab na yan na alam ko, hindi pa lubos sa aking community. Dito sa Paris ko yan. At yan ang gusto kong matutunan nila sa ating formation. Sabi namin, bakit po, Father? Ano po ba yung nangyayari? Abay, pagmasdan nyo, ha? Sabi niya, na tignan nyo kung may katwiran ako bakit ko naiisip ito. Sabi niya, tignan nyo pag oras na ng kainan. Abay, pinagmasdan nga namin. So nakita nga namin, sasabi ni Father, ang nangyayari pala, kapag ka sa mga misa, pati na sa mga servants, lalo na po sa mga servants niya, kapag nag-meeting, kung ang bilang ay 50 lang, kapag po oras na ng fellowship o handaan, abay nagiging 200 po ang uma-attend. Kasi bit-bit, ultimo anak, asawa, kapatid, o kung kahit sino. Tapos pagkukuha po ng pagkain, parang una-unahan. Nangyayari po madalas, marami pong hindi nakakaabot sa pila. Kasi, lalo na yung bit-bit niya, halimbawa, anak lang na maliit, ang kukunin niyang pagkain, kukuhanan din niya ng pagkain, yung anak niya na maliit, kukuhanan din niya ng kasindami ng kayo, ako po kasi nasa Nawala ka po labas. ng ilang minuto. Okay, pasensya na po, ako po'y nasa labas at may bumibiyahe po, may nadaanan na medyo may tunnel kaya nawala. Amen po? So mga kapatid, kung tayo po'y makakapagnilay, babalikan ko po yung number. Saan po ako banda nawala? Doon po ba sa number 4? Kukwento ka po na yung pong sa Baguio ba yun? Simbahan. Opo. Opo, ni So, na, opo. babalikan ko po, sabi ko, sa community malalaman mo yung hindi pa talaga na-develop, naganap ang malasakitan, pati ang pag-ibig sa isa't isa. Nandun pa rin po yung pagiging makasarili. Sabi nga po, ang gauge ay napakadali lang. Sa simpleng pagkain po o sa fellowship, makikita mo yan kapag ang tao hindi pa lubos na nagmamahal sa kapwa, inuuna ang sarili. Sabi nga po, yan po isa sa dinulog sa amin ng pare. Kung titignan mo yung simpleng-simple, pero yan po yung naging problema nila nung nasa Baguio. Kasi nangyayari nga po, yung kapag merong mga fellowship, merong mga handaan, yung mga regular na uma-attend, mga 50 lang halimbawa, ang a-attend ay magiging triple. Bit-bit nila yung mga kanya-kanyang pamilya, tapos sila pa yung mangunguna sa pila. Ang nakakatuwa, pinakita sa amin ni Father, natatawa naman siya. Kaya lang nagiging problema po talaga ng community. Dahil yun ang nakikita nilang minsan ay nagiging hidwaan, nagiging napipintasan ng mga kasamahan at sila nagtatalo because of that. Lalo na po yung mga manggagawa, yung mga nagbibigay, sila pa bandang huli ang nahihirapan. Kinukwento nga makikita mo, kasama nila yung anak na maliit. Tapos pagkukuha ng pagkain, the same ang dami ng pagkain na kukuhanin ng ina o ng ama o kapatid, ilalagay sa lalagyan ng batang maliit, and then isusupot po nila yon. So, ano man po ang maging reason, ang inaano lang naman po is, kasi po yun ay fellowship. Nangyayari po ay nangangayaw yung iba dahil sa ganong dahilan. Pero alam niyo, simpleng problema kung titingnan mo ito, pero makikita mo doon, sa ganong pamamaraan, kailangang mabigyan ng tamang pansin at mabigyan ng tamang kaayusan ang mga nang pangyayari. So, maganda naman po ang naging resulta, bandang huli mga kapatid, talagang lahat, bandang huli, lalo na address po ito sa mga formation teaching, lahat ng dumarating, kahit simpleng kamote lang po na nilaga, pag dumating may dala-dala, sinishare nila, natutunan po nila ang mag-share.
Natutunan po nila ang talagang gustong pakikibagay at pakikipagkapatid. Amen? Nawala na po yung pagiging makasarili. Just because na-address po sa mga teachings. Amen? So, mga minamahal naming kapatid, lalo na po dito sa kasalukuyan ngayon sa atin, tama lang naman po na kapag tayo nanatili sa Panginoon, magbunga po ito ng tinatawag na pag-ibig. Sa ganito, makikilala tayo na tayo mga alagad ng Panginoon kung tayo may pag-ibig at malasakitan sa isa't isa. And as I conclude, mga kapatid, the world is tired of Christians na ang galing sa pagsasalita at debate, pero hindi naman marunong magmahal. Sasakupin ko na rin po yung mga katulad namin. Madalas, marami sa amin magaling mangaral, pero sa toong buhay, hindi mo makikita sa mga kilos at pananalita. And not to mention, minsan pati na sa gawa ay sablay din kami. Dito po pumapasok ang mga ganitong paalala. Our Lord Jesus is not asking for a perfect love after all, but He is asking for an obedient love. Love na willing mag-sacrifice. Love na willing magbigay kahit nangahihirapan at nasasaktan. Pero para magawa po natin yan, we need first to receive. Tama po yung narinig niyo sa akin, ano? Para magawa natin na tayo tuluyang o lubusang magbigay ng pag-ibig o love na katulad ng pamantayan ng ating Panginoon, we need first to receive. Receive. Dahil hindi ka makakapagmahal ng tunay at ganap kung di mo nire-receive yung love ni Lord sa iyo. Kaya baka mamaya, nandyan pa yung kadamutan mo, nandyan pa yung kasamaan ng ugali mo, nandyan pa yung pagiging makasarili mo, kasi hindi mo pa tinanggap ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Remember, in 1 John 4:19, He said, it was written, we love because He first loves us. Una tayong minahal. Amen? Kaya tayo nagmamahal. Nire-reciprocate natin as much as possible ang pag-ibig na tinatanggap natin. Pero, sa atin po, hindi dapat umabot na mamahalin lang natin ang mga tao sa paligid natin kapag tayo'y may pakinabang lang. Tandaan po natin, ang Panginoon, minahal tayo habang tayo'y makasalanan. Namatay siya para sa atin. Kaya kung tatanungin kita ngayon, kapatid, reflect, sino yung mga taong mahirap mong mahalin? At saan ka tinatawag ni Lord para humayo, para magmahal? Amen? Lahat tayo tinatawag po ng Panginoon. Ang tanong, sino yung mga taong yun na kadalasan hirap kang mahalin? And lastly, you were chosen by love to show love and give love. So the world would know loving. Pinili tayo upang magmahal. Upang ipakita kung paano magmahal at paano magbigay nito. Para mismong ang mundo malaman niya ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kapatid, habang nakikinig ka ngayon, hindi ko man po isa-isahin ang mga pangalan nyo, Sister Violeta, Sister Seni, Sister Fel, Brother Fernan, Sister Arlette, Sister Marita, lahat po na nandirito ngayon. Hindi po nagkamali si Lord sa pagpili sa iyo. Lalong hindi siya nagkulang sa pag-ibig niya sa iyo. That's why in return sa ating lahat na nandirito, marapat lamang po na huwag tayong magkulang sa pagmamahal at pagpapadama nito. Amen. Dito po nagtatapos ang maikli kong pagtalakay kung paano tayo pinili at tinawag ng Panginoon upang magmahal. Masarap po magmahal, kapatid, dahil ito po ang gamot sa hingalo nating mundo ngayon. Sa mundong ubod ng gulo, sa mundong ubod ng nasasaktan. Masarap umibig, lalo't kung tayo ang gagamitin niyang makilala at makita rin tayo na tunay nga tayong disipulo ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig na kaya nating ipagkaloob. Sa mga oras na to, inaanyayahan ko pong ipikit natin ang ating mga mata
Iyuko ang ating mga ulo. Ilagay ang isang kamay sa tapat ng ating mga dibdib. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Mahal naming Panginoon, Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo sa aming tagapagligtas at Panginoong Hesus, na siya nagmulat sa amin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Na kung kami mananatili sa Kanya, kami tinuturing ng kaibigan at lahat ng nais mo, Ama, ay ipararating niya sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa regalo ng buhay, sa regalo ng pag-ibig, sa regalo ng kaligtasan. Maraming salamat po, hindi man kami karapat-dapat, hinayaan mo at minarapat mo kami mapabilang sa pamilyang kinakalinga mo. Maraming salamat po, Panginoon, at hindi mo pinagdamot sa amin ang maranasan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Nagabi sa upper room nung pinahayag niya lahat ito, kinabukasan lamang ay pinatunayan niya ang kahulugan at ang tunay na kahulugan at patotoo ng salitang pag-ibig. Habang kami makasalanan, namatay siya para sa amin. Panginoon, salamat po sa dakila mong pag-ibig, sa pagbabahagi mo at pagkakaloob sa amin ng bugtong mong anak. At salamat po, Panginoong Hesus, sa pagbibigay mo ng pag-ibig at katuroan sa amin. Nawa po, pagkalooban mo kami, pagpalain mo kami at basbasan ang bawat isang nandirito. Tumimo sa aming mga puso ang bawat aral. Palitan mo po ng tamang pag-ibig ang aming naman sa puso at isipan. Nang sa gayon, makilala kami na tunay na mga disipulo mo sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagmamalasakit pagkalinga sa aming kapwa. Panginoon, gabayan mo po kami dahil hindi po madali. Ayaw po naming magkamali at lalong ayaw po naming mawalay sa iyo. Dahil wala po kaming hinahangad kung hindi mapabilang sa kawan mo, mapabilang sa mga tagasunod mo, mapabilang sa tunay mong mga disipulo. Ito ang samonamit, dalangin sa iyo, Panginoon, aming Panginoong Hesus na tagapagligtas, na buhay at naghari, noon, ngayon at magpakailanman. Amen. At sa tulong at gabay, tagapamagitan ng aming Inang Maria, na binigay mo bilang ina ng simbahang Katoliko, bilang ina naming lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaitulot sa tukso, tadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Nung una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli po, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sumayin niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen po. Maraming salamat po, Sister B. Meron ka pong ilang minuto kung minais mag-share o magtanong. Yes po. Meron po, kahit nasa biyahe Okay po. ka. Okay po. Okay po. Sige po, ako po'y uuna na at uuna na. Ako po talaga kanina pa hinihintay ng employer. Ay ako po'y magkukwento lang, Sister B, Opo. kahapon ina-confess ako malapit dito sa amin at ito talaga ang direktahang kong tanong sa paring Italiano. Sa lingwa nila kasalanan ba, Padre? Pero alam kong kasalanan. Dahil ayun po utos sis. Ang kulang ng pagmamahal, yun po ang sinabi ko, man ka po ay sa Italiano kulang. Amore verso il prossimo, pagmamahal sa kapwa. Ay sabi ng paring liwanag na ay kayo kasalanan, sabi sa akin.
Sabi ko, naku po, naku po, Padre, ang hindi ko po yung talagang galit na galit, naku, mahirapan ako noon o hindi makapagpatawad, hindi po naman ako doon ang struggle. Ang struggle ko talaga mga kapatid, paulit-ulit ay yung kapag po ako in-hurt, so ako inabigo sa aking inaasahan, ako kapikuan, yung nasasadsad yung aking pagmamahal, parang ako yung napapagod. Sister B, nakukwento ko rin sa Amen. iyo, Alam niyo, sinabi ko lang sa pare, mabilis, direktahan, Padre, patawarin po ako at bigyan mo ako ng grasya na makapag-ibig ako. Dahil ang naiisip ko, Sister B, paano kung ako naman ang kapaguran ng Panginoon na mahalin? Alam ko hindi magagawa ng Lord yun, pero yun nga ang utos eh. Paano kung sa akin din mapagod? At saka sis ito, direktahan. Paano din naman, hindi ko rin alam kung yung mga taong aking kinapapagudan at medyo sumasadsad, gayon di sila sa akin. Hindi ka, Sister B, hindi ko alam, baka ganun din. Kaya ang dasal doon ay hingi ng grasya sa Panginoon ang maghari ay kapatirang pag-iibigan kay Kristo. Yan po, Sister Big, maraming pong salamat talaga, grabe. Grabe talaga. Kahit nga naman ang galing mo magsalita, tapos ikaw walang pag-ibig, nasunod lang, tapos walang pag-ibig, nako. Sige po, Sister B, at ako po ipapanhik na. Sister Bioli, ikaw na po magpatuloy. Maraming pong salamat. Sister B, God bless po sa biyahe niya ni Brother Ed. Salamat po. Salamat po, Sister Sing. Ayun po mga kapatid, sino po ang gustong mag-share? Habang nandiyan po ang ating kapatid na si Sister B. Pwede po ako magtanong lang kay Sister B. Sige po, sige po. Sister B, good afternoon po. Magtanong lang po ako. Ano po talaga kaya calling ko dahil ako po, happy po ako pag ako po ay may natuturuan. Tulad po ngayon po, meron po ako nakilalang 16 years old na no read, no write po. Gustong-gusto ko po at masaya po ako na matuto siya. Kaya ako po sa kasalukuyan, hinihikayat ko po siya na pumunta sa akin kada isang oras para lang po maturo ako muna siya ng basics. Kasalukuyan nga po, 3 times pa lang po siya natuturan. Happy po ako pag meron po siyang natututuhan. Yun lang po tanong ko, Sister B, ano pong calling